Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. May nga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-Solid Rock. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang unahin natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na pundasyon o matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, ang ating gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, mga ka-Solid Rock, buksan natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama natin ang Diyos sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagmimilayan ngayong umaga ay nasa Mateo, Kabanata 24, talatang 44. Ito po ang sinasabi. Kaya nga, kayo'y magsihanda rin naman, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, salamat po sa mga bagong araw at sa pagkakataong makinig sa iyong mga salita. Ihanda mo ang aming puso at isip upang maunawaan namin ang iyong mensahe tungkol sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, handang magsisi, sumunod, at manatiling tapat sa iyo. Dalangin namin ang aming mga kapatid na nalulungkot dahil sa paglisa ng kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo sila ng kaaliwan upang sila, O Diyos, ay makabangon sa pangungulina. Aming inilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa mga bilangguan. Naway ingatan mo sila at ilayo sila sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit ang mga matatanda na sila po ay iyong proteksyonan sa mga karamdaman at bigyan mo sila ng lakas upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, at higit sa lahat sa aming Panginoong Hesukristo.
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at amen. Yun. Magandang umaga muli, mga kapatid ko kay Kristo. Ang ating pagninilayan ngayong umaga ay may pinamagatan kung handa ka na ba sa pagbabalik ni Kristo? Ha, kapatid? Handa ka na ba sa pagbabalik ni Kristo? Kapatid, mga kasulidrak, ang pagbabalik ni Kristo ay isa sa pinakamahalagang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Bilang mga Kristiyano o bilang mananampalataya, hindi lamang tayo tinatawag na maniwala na si Jesus ay dumating sa mundo, namatay sa krus at muling nabuhay. Tayo rin ay tinatawag na mamuhay na may pananabik at kahandaan sa kanyang muling pagparito. Ngunit isang mahalagang tanong ang dapat nating harapin, mga kapatid ko kay Kristo. Handa ka na ba sa pagbabalik ni Kristo? Handa na ba tayo, mga kapatid, sa pagbalik ni Kristo? Ito ay hindi simpleng tanong, mga kapatid. Ito ay tanong na tumatagos sa ating mga puso, sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay, at sa ating relasyon sa Diyos. Maraming tao ang naghahanda para sa kinabukasan. Oo. Naghanda tayo para sa trabaho, para sa ating edukasyon, para sa pag-aasawa, para sa retirement, para sa negosyo, at iba pang pangyayari sa ating buhay. Ngunit kapatid, kung minsan, nakakalimutan natin ihanda ang ating sarili para sa pinakamahalagang pangyayari, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbabalik ni Kristo sa isang tiyak ay isang tiyak na pangako. Hindi sinabi ni Jesus na maaaring bumalik siya. Sinabi niya na siya ay babalik. Hindi niya sinabi na maaaring bumalik siya, pero sinabi niya na siya ay babalik. Ayon sa Juan, Kabanata 14, talatang 3, pinangako niya, kapatid, ako'y muling paparito at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Di ba? So, ang pangako ng pagbabalik ni Kristo ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng pag-asa. Ang mundong ito ay hindi ang ating permanenteng tahanan, mga kapatid. Ang ating buhay ay hindi nagtatapos sa mga problema. Hindi nagtatapos sa mga kabiguan, sa sakit, o sa kamatayan. May darating na araw na muling magpapakita ang Panginoon sa kaluwalhatian. Ang tanong ay, hindi kung babalik ba si Kristo. Ang tanong ay, handa ba tayo kapag siya ay dumating? Handa ba tayo, mga kapatid? Maaring maraming bagay ang hindi natin alam, kung tungkol sa hinaharap, mga kapatid. Hindi natin alam ang eksaktong araw o oras ang kanyang pagbabalik. Kaya hindi tayo dapat mamuhay na para ba walang darating na paghuhukom at walang kinabukasang haharapin
sa harapan ng Diyos. Hindi natin alam ang araw o oras, kapatid. Sinabi ni Jesus sa Mateo, Kabanata 24, talatang 36 na walang nakakaalam tungkol sa araw at oras sa kanyang pagdating. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat nakabatay ang ating paghahanda sa pagtatakda ng petsa. May mga taong nagtatanong, kapatid, anong taon darating si Kristo? Anong araw mangyayari ito? May mga palatandaan na ba? Mahalagang pag-aralan ang mga turo ng Biblia tungkol sa huling araw. Ngunit hindi tayo dapat mahulog sa maling kaisipan, mga kapatid, na kailangan nating malaman ang eksaktong petsa upang maging handa. Ang tunay na kahandaan ay hindi paghihintay sa ating petsa o sa isang petsa. Ito ay araw-araw na pamumuhay kay Kristo, kapatid. Kung alam nating bukas darating ang Panginoon, dapat ba tayong magbago? Kung ang sagot ay oo, bakit hindi tayo mamuhay ngayon na parang maaari siyang dumating anumang oras, kapatid? Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay hindi kailangang matakot sa bawat araw dahil hindi niya alam ang oras. Sa halip, dapat siyang mamuhay ng tapat dahil alam niyang darating ang kaniyang Panginoon. Ang kahandaan ay higit sa relihiyosong gawain. No, mga kapatid. Ang kahandaan ay higit sa relihiyosong gawain. Maaaring sabihin ng isang tao, ako ay nagsisimba. Ako ay umaawit sa simbahan. Kumakanta sa choir. No? Ako ay nagbibigay ng offering. Ako ay aktibo sa ministry. Ako ay nagbabasa ng Biblia. Mabubuting bagay ang mga ito, mga kapatid. Mabubuting bagay. Ngunit ang tanong ay, may tunay ba akong relasyon kay Kristo? Ha? May tunay ka bang relasyon kay Kristo, kapatid? Ang pagiging handa sa pagbabalik ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagiging abala sa gawaing pang-simbahan. Maaari tayong maging abala sa church, ngunit malayo ang puso natin sa Diyos. Maaari tayong palaging nasa loob ng simbahan, ngunit hindi naman sumusunod kay Kristo. Maaari tayong marunong sa Biblia, memorize lahat ng bersikulo, ng talata, no? Mula Genesis hanggang Pahayag. Ngunit hindi isinasabuhay ang salita ng Diyos. Maaari tayong mahusay, manalangin sa harap ng iba. Ngunit walang personal na panalangin kapag tayo ay nag-iisa. Kaya ang kahandaan ay nagsisimula sa ating puso, mga kapatid. Ang tanong ay hindi lamang gaano karami ang ginagawa ko para sa Diyos, kundi gaano kalalim ang relasyon ko kay Kristo. Ang handa ay namumuhay sa pagsisisi. Ang pagbabalik ni Kristo ay isang panawagan sa atin na suriin ang ating mga buhay. May kasalanan ba tayong pinanghahawakan, kapatid? May kasalanan ba tayong pinanghahawakan?
May taong hindi natin mapapatawad. May galit na matagal na nating kinikimkim. May lihim na pamumuhay na alam nating hindi nakalulugod sa Diyos. May mga bagay ba na mas mahalaga, mas mahalaga sa atin kaysa Panginoong Hesukristo? Ang kahandaan, kapatid, ay nangangailangan ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagsasabi ng, Panginoon, patawarin mo ako. Ito ay pagbabago ng direksyon ng buhay. Ito ay pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Hindi tayo nagiging perpekto bago lumapit kay Kristo. Lumalapit tayo kay Kristo dahil alam nating kailangan natin ang Kaniyang biyaya. Kaya habang may pagkakataon, kapatid, mga kasolidra, bumalik tayo sa Panginoon. Huwag nating hintayin ang huling sandali bago tayo magsisi, kapatid. Ang handa ay namumuhay sa kabanalan. Sinabi sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 15 hanggang 16, na tayo ay tinatawag na maging banal sa lahat ng pamumuhay. Ang paghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay hindi dahilan upang maging pabaya tayo. Sa halip, kapatid, lalo tayong tinatawag na mamuhay ng may kabanalan. Ang kabanalan ay hindi lamang tungkol sa ating panlabas na anyo. Kasama rito ang ating puso, kasama rito ang ating isip, ang ating salita, ang ating relasyon, ang ating trabaho, pananalapi, paggamit ng oras, paggamit ng social media, at mga desisyong ginagawa natin kapag walang nakakakita. Minsan, mga kapatid, madaling maging Kristiyano, di ba? Madaling maging Kristiyano kapag nasa simbahan ka. Di ba? Kristiyano kapag nasa simbahan ka. Ngunit, kapatid, ang tunay na pagsubok ay kung paano tayo namumuhay. Kapag wala tayo sa simbahan, kapag wala tayo sa simbahan, kung babalik si Kristo ngayong araw na ito, ngayong araw na ito, matutuwa ba siya sa paraan ng pamumuhay natin? Ang tanong na ito ay hindi dapat magdudulot lamang ng takot. Dapat itong magdala sa atin sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang handa ay tapat kahit matagal ang paghihintay. May mga Kristiyanong napapagod dahil tila matagal na ang paghihintay. Lumipas ang maraming taon, may mga panalangin na hindi pa nasasagot, may mga problema na hindi pa nawawala, may mga pangakong hinihintay pa. Minsan, kapatid, maaari nating itanong, Panginoon, kailan ka darating? Ngunit ang pagiging matapat ay hindi nakasalalay sa bilis ng sagot ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay nanatiling tapat kahit matagal sa paghihintay. Sa pangalawang Pedro, Kabanata 3, talatang 9, ipinapakita na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako.
Hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Ang kanyang pagtitiis ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magsisi. Kaya habang naghihintay tayo, hindi tayo dapat maging tamad sa pananampalataya. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo, maglilingkod tayo sa Kanya. Habang naghihintay tayo, magmahal tayo. Habang naghihintay, magpatawad tayo. Habang naghihintay, ipangaral natin ang mabubuting balita, ang salita ng Diyos. Habang naghihintay, manatili tayong tapat. Ang handa ay may ilaw sa gitna ng kadiliman. Iyon po, kapatid. No? May ilaw sa gitna ng kadiliman, kaya handa ang handa. Sa Mateo, Kabanata 25, talatang 1 hanggang 13, ginamit ni Jesus ang talinghaga, no, ng 10 dalaga. 5 ang matalino at 5 ang mangmang. Ang matalino ay naghanda ng langis para sa kanilang mga ilawan. Nang dumating ang kasintahang lalaki, handa ang 5, di ba? Ang mahalagang aral na ito, mga kapatid, hindi sapat, no? Hindi sapat na alam nating darating ang Panginoon. Kailangan nating maging handa sa Kaniyang pagdating. May pagkakaiba ang kaalaman at kahandaan, kapatid. Ha? May kakaiba ang kahandaan at kaalaman. Maaaring alam natin ang Biblia mula Henesis hanggang Pahayag, ngunit hindi tayo handa. Maaaring alam natin ang tungkol kay Jesus, ngunit hindi natin siya sinusunod. Maaaring alam natin na darating ang Panginoon, ngunit patuloy nating ipinagpapaliban ang pagsisisi. Huwag nating ipagpaliban, kapatid, ang ating paghahanda. Ang buhay ay maaaring biglang magbago. Ang pagkakataon ay maaaring lumipas. Ang panahon ay maaaring matapos. Kaya habang may panahon pa, kapatid, habang may panahon pa, lumapit tayo sa Panginoon. Ang pagbabalik ni Kristo ay nagbibigay ng pag-asa para sa taong walang pananampalataya. Ang paghatol ay maaring isang nakakatakot na kaisipan. Ngunit para sa mga taong kay Kristo, ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang araw ng paghuhukom. Ito rin ay araw ng katuparan ng pag-asa. Darating ang araw na ang sakit ay mawawala. Kung masakit ang ating mga kasukasuhan, ang ating baywang, no? O meron tayong karamdaman, may cancer, no? Darating ang araw na yan, kapatid, ay mawawala. Darating ang araw na ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan. Darating ang araw na ang bayan ng Diyos ay makakasama ang Panginoon. Kaya ang Kristiyano, kapatid, ay maaaring magsabi, Panginoon, hinihintay kita. Hindi dahil gusto nating takasan ang buhay, kundi dahil alam natin ang pinakamaganda nating kinabukasan ay nasa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ay personal, kapatid. Ang tanong ay personal. Minsan, kapag naririnig natin ang mensahe tungkol sa pagbabalik ni Kristo, iniisip natin ang ibang tao.
Dapat marinig ito ng kapitbahay ko. Dapat marinig ito ng kaibigan ko. Dapat marinig ito ng mga kabataan. Dapat marinig ito ng mga makasalanan. Ngunit ngayon, kapatid, hayaan nating maging personal ang tanong. Handa na ba ako? Ha? Handa na ba ako? Hindi. Handa na ba ang pamilya ko? Hindi pa. Handa na ba ang church? Hindi pa. Handa na ba ang pastor? Kundi, ako handa na ba? Na? Ako, handa na ba ako? Di ba? So, ang bawat isa sa atin, kapatid, ay kailangang humarap sa Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay haharap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat maaaring ipahiram ang ating pananampalataya sa ibang tao. Hindi maaaring ang pananampalataya ng ating mga magulang ang maging dahilan ng ating kaligtasan. Hindi, kapatid. Hindi sapat na tayo ay kabilang sa isang iglesia, sa isang simbahan. Hindi sapat na kilala natin ang mga Kristiyano. Kapatid, ang kailangan natin, ang kailangan natin ay personal na relasyon kay Hesukristo. Personal. Personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ang dapat natin gawin habang naghihintay? Una, kapatid, manatili kay Kristo. Manatili kay Kristo. Huwag hayaang mawala ang iyong relasyon sa Diyos dahil sa mga problema. Ikalawa, magpatuloy sa panalangin. Ang taong naghihintay sa Panginoon ay hindi tumitigil sa pakikipag-usap sa Diyos. Ikatlo, manatili sa salita ng Diyos. Ang Biblia ang nagbibigay ng direksyon habang tayo ay naglalakbay sa mundong puno ng kalituhan. Ikaapat, mamuhay ng may kabanalan. Huwag nating gawing dahilan ang biyaya upang magpatuloy sa kasalanan. Ikalima, maglingkod sa kapwa. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, gamitin natin ang ating buhay upang maging pagpapala. Ika-anim, ibahagi ang mabuting balita. Marami pa ang hindi nakakakilala kay Kristo, kapatid. Ang ating paghihintay ay dapat may kasamang pagmimisyon. Mga kapatid ko kay Kristo, darating ang araw na hindi na natin kailangang maghintay. Ang Panginoong Hesus na ay darating. Sa araw na iyon, kapatid, hindi na mahalaga kung gaano karami ang ating naipon na pera. Hindi na mahalaga kung gaano kataas ang ating posisyon. Hindi na mahalaga kung gaano karami ang ating ari-arian. Hindi na mahalaga, kapatid, kung gaano tayo kasikat. Ang mahalaga ay ito, kapatid. Kilala ba natin si Kristo? Kilala ba natin ang ating tagapagligtas? Tapat ba tayo sa Kanya, kapatid? Tapat ba tayo sa ating Panginoon? Handa ba ang ating puso? Ang ating buhay? Ang buhay natin ngayon ay isang pagkakataon upang maghanda. Kung may kasalanan, kapatid, magsisi ka. Kung may galit ka, magpatawad ka, kapatid.
Kung lumayo ka sa Diyos, bumalik ka, kapatid. Kung nanghihina ang pananampalataya mo, manalangin ka. Kung mawalan ka ng pag-asa, kapatid, tumingin ka kay Kristo. Kung napapagod ka sa paglilingkod, humingi ka ng panibagong lakas. Huwag nating sayangin, kapatid, ang panahon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang tanong na, handa ka na ba sa pagbabalik ni Kristo? Ay hindi lamang tanong para sa sermon, para sa mensahe. Ito ay tanong para sa bawat araw ng ating buhay. Handa ka na ba kung dumating siya ngayon, kapatid? Handa ka na ba? Kung oo, magpatuloy kang maging tapat. Kung hindi pa, ay huwag nang ipagpaliban. Lumapit na kay Kristo ngayon na. Magsisi ka na, kapatid. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Maniwala ka sa Kanya, kapatid. Maniwala ka sa Kanya na siya ay namatay, nabuhay sa ikatlong araw. No? Magsisi ka, kapatid. Talikuran mo na ang iyong mga kasalanan. Mamuhay ka sa Kanyang mga salita at manatiling handa. Sapagkat ang Panginoong ating hinihintay ay darating. At kapag siya ay dumating, ang pinakamagandang maririnig natin ay mabuting alipin at tapat. Kaya habang tayo ay naghihintay, sabihin natin sa ating puso, Panginoong Hesus, hindi ko alam kung kailan ka darating, ngunit nais kong magpagmahal at may pananampalataya hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Maranatha, O Panginoon, halika. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Panginoong Hesus, salamat sa iyong mga salita at sa mga paalala tungkol sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kaming maging laging handa, mamuhay ng may pananampalataya, mamuhay ng may kabanalan at katapatan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at ilapit mo ang aming puso sa iyo habang kami ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Gawin mo kaming tapat na lingkod at mabuting saksi ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.